Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Saan mang panig ng mundo po kayo naroroon ngayon, pinakahangad po namin kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo na dating miyembro ng Philippine Independent Church o Aglipayan Church. Siya po ay mula dyan sa lokal ng North Signal, dyan po sa Distrito Eklesyastiko ng Makati. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Joby Montalvo. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po ay si kapatid na Joby Montalvo, panglimang Pangulong Diakono po sa lokal ng North Signal, distrito po ng Makati. Ako po ay may asawa, si kapatid na Brehida Montalvo, at kami po ay may 3 anak. Yung 3 anak ko po ay lahat ay may tungkulin. Ako po ay pinanganak at lumaki sa Pulo, Ilog Negros Occidental. At ang dating reliyon ko po, nung ako'y nasa probinsya, ay Aglipay po. Mula pagkabata, ay iyon na po ang nakagisna naming reliyon hanggang ako ay nagbinata. At hanggang ako'y nagkolehiyo sa probinsya, ay Aglipay din ang aming reliyon. At kung nung ako'y nakatira na dito sa Taguig, may nakapag-anyaya po sa akin na makinig sa kanilang isinasagawang pamamahayag. Pinaunlakan ko po. At nung una, maraming mga katanungan. Tinatanong ko siya, nasasagot na naman, na bakit sinasabi na ninyo na ang Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas. Nagkaroon lamang ng kasagutan ang aking katanungan nung marinig ko na Iglesia ni Cristo lamang ang maliligtas pagka ikaw ay pumasok sa kawan. At napagtanto ko rin na ang kawan na tinutukoy pala ay ang Iglesia ni Cristo. Ang nagsasalita sa talatang binasa sa amin ay ang Panginoong Hesukristo na pumasok sa kawan para maligtas. Kaya yun ang pinanindiganan ko na pagka pumasok ka sa kawan na siyang Iglesia ni Cristo, iyon pala ay doon ka lang magkaroon ng kaligtasan. Mula noon, nung marinig ko yun, ay nagpasya ako. Sinabi ko doon sa nag-aaral sa akin, magpapadoktrina na po ako. Tuloy-tuloy na ako makikinig. Mula noon, gabi-gabi ay dumadalo na ako sa gawain, hanggang po nang ako ay mabautismuhan. Ako po ay nabautismuhan noong December 10, 1988 sa lokal ng Santa Lucia, distrito ng Rizal. Mula noon, nung ako ay mabautismuhan, hinikayat ko yung mga mahal ko sa buhay, lahat na nandito, unang-una ko po sila ay nanyayahan. Unang-una ay yung tatay ko, na minsan nagbakasyon dito sa akin sa Maynila at hindi naman po ako nabigo. Bago po siya bumalik ng Negros, nabautismuhan po siya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang mga pamangkin ko po na nagiging katuwang ko sa hanap buhay na 3, lahat po sila ay napabautismuhan ko po. Ang mga mahal ko po sa buhay na naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, inanyayahan ko po silang makinig. Ngunit, sila din po ang magpapasya kung sila ay mag-Iglesia ni Cristo at kailanman ay hindi ko sila pinilit na umanib sa Iglesia ni Cristo hanggang po sila ay mabautismuhan. Ginagawa ko po ang ganong kasiglang pagbabahagi ng pananampalataya para patunayan na hindi po namin sinasarili ang kaligtasan. At upang masunod ang kalooban ng Diyos na maipamahagi
ang ganung mga salita ng Diyos. Ang may pangangako ko lang po, na habang pinagkakalooban ako ng Diyos ng buhay, ng lakas, hanggat kaya ko ihakbang ang aking mga paa, dadako ako sa kapilya, lalong-lalo na sa panahon ng pagtupad ng tungkulin. Dahil ang tungkuling pinagkaloob ng Diyos sa akin, ito po ang kinikilala kong natatanging biyaya na ibinigay niya sa amin. Ako po, si kapatid na Joby Montalvo, ikinararangal ko po na ako ay Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Joby Montalvo. Siya po ay isang masiglang may tungkulin dyan sa lokal ng North Signal sa Distrito Eclesiastico ng Makati. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito pagkatapos na makapagpakilala ng aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Joby Montalvo na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Joby po, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay isang masiglang kaanib noon sa Philippine Independent Church o Aglipayan Church. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang siya ay maanyayahan ng aming mga kapatid noon sa Iglesia ni Cristo at pinagbigyan niya yung paanyaya, nakinig siya at nagsuri. Sa panahon na siya ay inanyayahan ng aming mga kapatid noon sa Iglesia ni Cristo, na itatanong niya doon sa mga nag-aanyaya sa kanyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit anya naririnig niya sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo na ang tanging maliligtas ay ang Iglesia ni Cristo? Itong katanungan niyang ito ay nasagot sa kanyang ginawang pakikinig at pagsusuri sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Nalaman niya po na yung palang pinaninindigan ng aral ng Iglesia ni Cristo na ito ang ililigtas ng ating Panginoong Sukristo pagdating ng araw ng paghukom, ito po pala ay nakabatay sa mga katotohanan na nakasulat dito sa banal na kasulatan. At dahil sa napatunayan niya na ito'y katotohanang aral nakasulat sa Biblia, nagpasya siya, iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Marahil po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ito rin ang naitatanong ninyo. Bakit nga po ba pinaninindigan na namin na ang Iglesia ni Cristo lamang ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Meron po bang batayan mula sa banal na kasulatan na amin pong pinagbabatayan? Kaya kami ay naninindigan sa aral na ito? Meron po. At ito ay mismong pahayag at pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Juan. Sa 10 ang talata po ay 9 dito po sa saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin ito. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Nais naming ipapansin sa inyo na sa pahayag na ito ng ating Panginoong Sukristo ay niliwanag niya na ang mga taong tiyak na maliligtas sumunod sa sinabi niya na siyaan niya yung pintuan, sino mang tao na pumasok sa kanya sa paraang mapaloob sa kawan ay maliligtas. Pero maaaring sabihin po ninyo, ang banggit po dyan ng ating Panginoong Sukristo, pumasok sa kawan, hindi naman pumasok sa Iglesia ni Cristo. Mahalagang maunawaan po natin
Alin po ba ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo na kawan, na dito napaloob ang mga taong tunay na pumasok sa Kanya at pinangakuan ng ating Panginoong Sukristo ng kaligtasan? Pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po natin ito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Binasa lamang po namin ito sa inyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Ang kawan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang mga tao pong pinangakuan ng ating Panginoong Sukristo ng kaligtasan, saan po natin sila matatagpuan? Sa tunay na Iglesia ni Kristo. Gusto lamang po naming bigyan din ito sa inyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Hindi po kami ang may pahayag nito. Binasa lamang po namin ang mga katotohanang nakasulat po dito sa banal na kasulatan. Ngayon, bakit po nakatitiyak ng kaligtasan ang mga taong nasa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Ano po ba ang katangian ng tunay na Iglesia ni Kristo na hindi natin matatagpuan sa alinmang reliyon na nakatatag ngayon sa mundo? Niliwanag din po sa talata, ang Iglesia ni Kristo anya ang binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Mahalaga po ba na ang tao ay mapabilang sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Napakahalaga po. Ayon sa mga apostol, ano po ba ang biyayang natamo ng mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan ninyo at babasahin namin ang pahayag naman ni Apostol Pablo dito sa Roma sa 5:8 hanggang 9, ay ganito ang kanyang pagtuturo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang biyaya po na natamo ng tao, pagka siya ay napabilang sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, ang sabi po sa talata, napawalang sala na anya sila sa kanilang mga kasalanan. Mahalaga po ba na ang tao ay mapawalang sala o mapatawad sa kanyang mga kasalanan? Opo. Sa marami na po nating mga pag-aaral, ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nalayo sa ating Panginoong Diyos. Ang kasalanan din ang dahilan kung bakit tinakdaan ng ating Panginoong Diyos ang tao ng kamatayan. At kung alin yung kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan, ay ang ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya pagka ang tao ay napatawad na, nalinis na sa kanyang mga nagawang kasalanan, sapagkat napabilang siya sa mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, ang sabi rin po ni Apostol Pablo, lalo na anyang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Hindi po ba, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kung meron man tayong dapat na tinitiyak, yung ating pong kaligtasan. Kasi hindi natin ito pwedeng ipagbaka sakali. Kasi ang nakataya po dito ay kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating ng araw ng paghuhukom. Tiniyak na po ng banal na kasulatan ng mga taong maliligtas sa poot ng Diyos. Sila ang mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo na walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Alin po kaya ang tinutukoy na poot ng Diyos na dito ay tiyak na maliligtas ang mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Basahin natin dito po sa aklat naman ng Sipanyas sa 1:14 hanggang 18,
ay ganito ang maliwanag na mababasa natin. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na yon. Maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trumpeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lunsod at nagtataasang tore. Padadalang ko ng matinding kalungkutan ng mga tao. Lalakad sila na parang bulag, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mangangalat ang kanilang bangkay na parang basura. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig. Ang puot po na tinutukoy sa pahayag ni Apostol Pablo kanina na doon maliligtas ang mga natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay yung pong puot ng Diyos na mahahayag pagdating po ng araw ng paghuhukom. Sa araw po ba ng paghuhukom, kayang iligtas sa puot na ito ng ating Panginoong Diyos ang tao ng anumang kayamanan dito sa mundong ito? Kahit anya ang kanilang ginto at pilak ay hindi makapagliligtas sa kanila. Sa makatwid, ang tangi pong makapagliligtas sa tao sa puot na ito ng ating Panginoong Diyos ay ang mapabilang ang tao sa natubos, nabili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo na ang binili nga po o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya dito po inanyayahan ng ating Panginoong Sukristo ang mga tao na pumasok para magtamo ng kaligtasan. Ngayon, bakit po natin dapat pakahangarin mga ginigili po naming mga taga-subaybay na mapabilang sa mga taong maliligtas? Pakinggan po ninyo at babasahin namin ang nakasulat dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong taga-Tesalonika sa 4, mga talatay 16 hanggang 17, pakinggan ninyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkaanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayon po kay Apostol Pablo, yung darat na ng araw ng paghuhukom na nangamatay na kay Kristo. Pagka po sinabing nangamatay na kay Kristo, ang kasing kahulugan po nun, mga nangamatay na kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Ano ang mangyayari sa kanila? Sila anya'y unang bubuhaying maguli. Paano naman yung darat ng buhay na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ng araw ng paghuhukom? Hindi na po sila malalagutan ng hininga pa, kundi sila'y aagawin kasama ng mga unang binuhay na maguli para sumalubong sa ating Panginoong Sukristo at makapanirahan na po doon sa kahariang inihanda ng ating Panginoong Sukristo sa kanyang mga tunay na alagad. Doon po sa bayang banal na itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi po ba ito ay isang napakagandang kapalaran? Ang maligtas tayo at huwag tayong mapabilang doon sa magdaranas ng walang hanggang parusa at puot ng ating Panginoong Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa marami na din nating pag-aaral sa bayang banal, itinuturo dun sa Apokalipsis 21:1 hanggang 4, wala na anyang pagluha doon, wala nang hirap. Doon makakapiling na ng mga lingkod ng Diyos, ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Sukristo ng pamalagian. Walang hanggang kaligayahan sa piling po
ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Sukristo. Kaya nga po, ang dapat na gawin ng tao para mapabilang sa magiging mapalad, tugunin natin yung paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga po ba yung paanyayang yon ng ating Panginoong Sukristo? Binasa na po namin sa inyo kanina, pero babasahin natin uli ang nakasulat dito po sa 1 Gs ang talatay 9, dito po sa saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo ito. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Sukristo. Pumasok tayo sa Kanya sa paraang mapaloob sa kawan. Ang kawan po ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kailan po natin ito dapat gawin? Ngayon na may pagkakataon pa po. Sapagkat alam natin, ang buhay ng tao ay bukod sa maikli, ay napakarupok. Ngayon na may pagkakataon, ang bawat isa po sa inyo na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, na umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo, gawin na po natin ang isang tamang pagpapasya. At ito rin po ang dahilan, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, kung bakit ang Iglesia ni Kristo, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, wala pong tigil na itinuturo, ibinabahagi ang mga katotohanan ito gamit na po ang iba't ibang mabibisang kaparaanan para maiparating sa mga tao ang mga katotohanan ito na aming nalaman. Kaya nga po, doon sa mga nakinig, nagsuri sa Iglesia ni Kristo, katulad nga po ni kapatid na Joby Montalvo, nung suriin niya ang mga aral ng Iglesia ni Kristo, nakapagpasya siya. Iwanan yung dati niyang reliyon, umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. At si kapatid na Joby po ay mayroong paanyaya sa mga nakikinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. At sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, inaanyayahan po namin kayong makinig at magsuri sa mga aral na sinasampalatayanan po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat kami ng napakarami. Muli po, ginamit mong kasangkapan ng palatuntunan ito para maituro at maihayag sa mga tao ang iyong mga kalooban, mga katotohanan mo po na kung ito ay tatanggapin at sasampalatayanan ng mga tao, ay tiyak na maghahatid sa amin sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Kaawaan mo po ang mga nakapakinig na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nawa po ang mga katotohanan ng kanilang napakinggan, maging daan na po para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. Panginoong Sukristo, lumalapit po kami sa iyo. Kaawaan mo po kami. Pakipamagitan mo sa Ama ang aming mga panalangin. Patuloy na pagpalain ang lahat ng iyong mga hinirang. Saan mang panig ng mundo naroroon ng iyong mga lingkod. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin makakalimutang ipanalangin ng kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Pakiingatan po sila, pagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, alang-alang sa ginagawa nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.